Ganito magtrato si Stephen Curry ng rookie. Host, may binunyag na kwento sa kabutihan ni Curry. Bradley Beal at Zach LaVine, trade ang pinag-uusapan ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Habang papalapit ang trade deadline, maraming pangalan ng mga players ang lumalabas sa mga usap-usapan. Dalawa sa mga pangalang madalas mabanggit ay sina Bradley Beal at Zach LaVine at may posibilidad na sila'y maipagpalit sa isa't isa ayon kay Mark Stein. Sa kaso ni Zach LaVine, ayon sa mga sources, hindi niya pinipilit na matrade, isinulat ni Stein. Ngunit upang maging malinaw, hindi ibig sabihin nito na ligtas na si LaVine sa posibilidad ng trade kung may magustuhang offer ang Chicago sa susunod na 13 araw. Ayon sa mga sources, ang Phoenix halimbawa ay maaaring magpakita ng interes na pag-usapan ang pagpapalit ni Beal at LaVine. Depende sa magiging takbo ng trade landscape sa mga susunod na linggo. Si Beal ay nasa mga trade rumors nitong mga nakaraang linggo dahil kay Jimmy Butler na nais matrade sa Suns mula sa Miami Heat. Ang maaaring pumigil sa anumang trade para kay Beal ay ang kanyang no-trade clause. Kung hindi niya aalisin ang clause na ito, mananatili siya sa Suns hanggang sa siya mismo ang magdesisyong lumipat. Kung sakaling alisin ni Beal ang kanyang no-trade clause at magka-deal sa pagitan ng Suns at Bulls, halos magiging pantay ang trade na ito. Parehong ginagawa ni Beal at Zach LaVine ang parehong bagay sa court, kaya't tila walang masyadong kabuluhan ang isang lateral na galaw na tulad nito. Bagamat si Zach LaVine ay nasa mga trade rumors simula pa ng season, hindi umano niya nais umalis sa Bulls, ayon kay Mark Stein. Noong nakaraang season, nagkaroon ng mutual interest mula sa parehong Bulls at Zach LaVine na hanapan siya ng bagong team sa pamamagitan ng trade, isinulat ni Stein. Ngunit nagbago na ang sitwasyon ngayon. Ayon sa The Stein Line, mas nais ni Zach na naglagay ng kanyang sarili sa posisyon para sa pangatlong All-Star selection ng kanyang career dahil sa kanyang mahusay na paglalaro para sa Bulls ngayong season na manatili sa Chicago lampas sa deadline ng Pebrero. Nanatiling malusog si Zach LaVine ngayong season at naglalaro siya sa All-Star level. Pang-10 ang Bulls sa Eastern Conference at tila plano nilang mag-rebuild, ngunit mahirap gawin ito dahil sa dami ng dekalidad na players sa kanilang roster. Sina LaVine at Nikola Vucevic ay naglalaro ng mataas ang antas ngayong season at maaaring sila ang dalawang player na mapunta sa ibang mga team habang papalapit ang trade deadline. Sa sumunod na balita naman, maraming paghanga si Steph Curry para sa mga tumulong upang maiboto siya sa NBA All-Star Team ngayong taon. Sa isang post sa social media, pinasalamatan ni Curry ang mga fans na bumoto sa kanya para mapabilang sa All-Star starting lineup sa ika-10 pagkakataon sa kanyang career. Ito ay isang kamangha-manghang karangalan at talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng bumoto at naglagay sa akin sa starting lineup, sabi niya. Ito ay 100% boto ng mga fans, kaya naging posible ito. Kaya naman, hindi ko ito binabaliwala. Ito ay isang malaking karangalan. Masisiyahan ako dito at inaabangan ko na ito. Mas mataas ang stakes para sa kanya ngayong taon. Dahil ang taunang mid-season festival ay magaganap sa kanyang sariling teritoryo sa Bay Area. Sa kabutihang palad, nagpakita ang mga fans sa malaking bilang. At siya ay nakatanggap ng pangalawa sa pinakamaraming boto sa mga guard ng Western Conference upang mapabilang sa starting lineup. Dahil nangunguna siya sa NBA sa bentahan ng jersey ngayong season, hindi na nakapagtataka na marami ang bumoto para sa Golden State Superstar. Sa kabuuang 11 All-Star selections, nalampasan na ni Stephen Curry si Paul Arizin bilang may pinakamaraming pagpili sa kasaysayan ng Warriors franchise. Bagamat nasa kalagitnaan ng kahinaan ang Golden State sa kasalukuyan, magkakaroon ng pagkakataon ang mga fans sa Bay Area na panoorin siya at ang iba pang All-Stars
na magharap sa Chase Center sa San Francisco. Speaking of Warriors, ang Golden State ay bumawi ng matindi noong Biyernes. Nakuha ang isang dominanteng panalo laban sa Chicago Bulls. Habang nahirapan ang mga starters na mag-iwan ng malaking epekto, ang bench ng Warriors ang nagdala ng laro, pinangunahan ng standout rookie na si Quentin Post. Matapos ang laro, ibinahagi ni Post ang kanyang pananaw tungkol sa pamumuno ni Stephen Curry at inihayag ang paghanga niya sa NBA legend na si Dirk Nowitzki. Sa isang kwento na nagpapakita ng impluensya ni Stephen Curry kahit sa labas ng court, ibinahagi ni Post ang isang di malilimutang karanasan pagkatapos ng isang mahabang road trip ayon kay Anthony Slater. Bumalik kami ng madaling araw at sinusubukan kong kumuha ng Uber pa uwi. Pero hindi gumagana ang serbisyo, paliwanag ni Post. Lahat ng iba ay pauwi na at napansin ni Steph. Tinanong niya, "Ayos ka lang?" Sinabi kong kaya ko namang ayusin, pero sinabi niya, "Hindi, anong ibig mong sabihin? Uuwi ka na ba? Ako na ang bahala sa'yo." Hindi lang siya nagtanong, si Steph mismo ang naghatid kay Post pauwi. Kahit madaling araw na, siya mismo ang nagdetour para siguraduhing makauwi ako ng ligtas, dagdag ni Post. Pinapakita lang nito kung anong klaseng tao siya. Ang simpleng ngunit maalalahaning kilos na ito ay nagpapakita ng pamumuno niya at kung bakit siya isa sa pinakagalang na tao sa NBA. Ibinahagi rin ni Post ang tungkol sa kanyang mga basketball influences, kung saan binanggit niya si Dirk Nowitzki bilang isang mahalagang inspirasyon. "Lumaki akong iniidolo si Dirk bilang isang European shooting big," sabi ni Post. "Hindi ko iniisip na parehas kami ng laro. Wala ako sa kalahati ng kasanayan niya. Pero iniidolo ko ang paraan niya sa pag-stretch ng floor." Binanggit din niya ang paghanga sa mga modernong big men na nag-e-extend ng floor, tulad ni Porzingis, Brook Lopez, Jokic at Miles Turner. "Sila ang mga pinapanood ko at sinusubukang gayahin ang laro," paliwanag niya. Kasama niya sina Moody at si Santos na nagpakita ng sorpresa sa kanilang laro. Sa panig ng starters, si Stephen Curry ang nangibabaw sa buong gabi, muli niyang pinatunayan ang kanyang halaga bilang anchor ng Warriors. Si Andrew Wiggins naman ay nagdagdag ng puntos sa isang solidong suporta. Ang panalo noong Biyernes ay nagbigay diin sa potensyal ng bench ng Warriors, isang positibong aspeto sa gitna ng isang hindi pare-parehong NBA season. Ang pag-develop ng mga rookie tulad ni Post at ang malalakas na ambag mula sa mga role player tulad ni Moody at Santos ay maaaring maging mahalaga habang sinusubukan ng team na mahanap muli ang kanilang pagkakakilanlan. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.